So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago what's up man na naman niya pala to. At alam nyo na mga kahombre ko, ito ay ang pinakamatindi kong reaction. Siyempre ang aking weekly dose of issues dito sa reality show ng Grace Family na sobrang kontrobersyal na Broken Family. Kung saan ang ating kaibigan na si Merk ay nangailangan ng tulong. Kaya nakita nyo ako doon. At syempre, very unexpected na ipinrivate ni Merk ang kanyang video. So, may something na kaganapan. Kumakalat to sa social media ngayon na meron siyang part na kinat. You know, hindi ko rin alam kung anong motibo, bakit yun, no? So, anyway, dito tayo sa katotohanan nila na pinaggagawa sa kanilang mga tolongges na buhay. Ating tunghayan at pakinggan. Let's make it. Hindi niya binitawan. Uy, yung boses ko dalawang yan. lang dapat sinusunog na sa Yan. Diba? Legit. So, eto, bumalik na si Merk. You know. Kita ko dito, napansin ko, hindi sila nagpapansinan ng asawa niya, oh. Tinan mo. Wala. Talagang may sama ng loob. Tapos yung nanay ni Pam na bobo. O ganyan din. Okay, lagay si gamit. Oh. Makikita niyo, oh, di ba? Kawawa naman ang best friend ko. Pam, anong ginawa mo? Oh, yun na. Okay, abante pa natin ng konti. Yun na. Ah, nagyakapan din pala. Nagyakapan din sila. Pansinin nyo mga boss talaga na pumayat talaga ang aking best friend na si Mark. Pumayat siya, tignan nyo yung itsura niya. Oh. And nakita ko din siya, no, personally, few days back. Talagang sobrang payat niya. Sobrang pumayat siya talaga. And I asked him, ba anong kilo niya na ngayon? Sabi niya, from 65 daw na pumunta siya doon. Ngayon daw ay 60 na lang siya. That's sad, mga kahombre ko. Oh. Diba? Oh. So, abante tayo dito sa drama ni Merk. Eto si Wolf, the cute, may inaanak, abante tayo. Nandito na siya sa Philippines. Okay, so yan. Nandyan na siya and medyo malungkot daw siya sa bahay. Yan, pumunta siya dito kila Tony. Pakinggan natin ang argue niya with Tony. Sa akin, ito yung pinakamalaking hakbang na gagawin ko ngayon sa buhay ko. Merk, kasi malaking hakbang talaga to sa buhay mo. Kasi una sa lahat, kailangan talaga sundin mo yung mga payo ng mga malalapit na kaibigan mo tulad ni Tony, tulad ko sa'yo, 'di ba? Kasi you know, this is life. Kailangan ayusin mo yung buong sitwasyon na to kasi ang nakataya dito ay hindi na tulad noon na tayo wala tayo, single lang tayo, wala tayong mga anak, sarili-sarili lang iniisip natin. Ang nakataya na dito is buhay ng mga anak natin, buhay ng pamilya na binuo natin. So we need to be more careful. Kasi hindi na po kami mga bata, mga boss, kami ay pamilyado na. May asawa na, may mga asawa na kami, may mga anak na kami. So, it's quite dangerous now na sumugal. Eh, gusto niya nga Diamond, kumaga parang sabi ni Pam, ang pagmamahal daw, parang, parang kung mahal ko talaga siya, dapat, bigyan ako siya ng Diamond. Eh, naisip ko naman kasi, mahal nung renta ko sa yate. Tapos nung birthday din siya. So, at saka pangalawang kasal na kasi namin. So, hindi ko na siya binila ng Diamond. So, ang issue niya dito is yung kanyang ring na niloloko-loko lang at walang pakialam si Pam. Now, mga kahombre ko, para sabihin ko sa inyo, no, para sa akin talaga, mas mahalaga sana kung ang mas ininvesta ni Merk ay yung ring, ay yung singseng, kesa sa pinagrentahan niya. Yung pinagrentahan niya kasi memories lang yun eh. End of the day, tapon yun eh. Samantalang yung singseng remains. So, sa isang banda, medyo naintindihan ko si Pam sa part na yun, no? So, pero para sa akin talaga, doon ako sa investment. Kasi very practical ako. Hindi ako naniniwala dyan sa mga investment na puso-puso, yung pagmamahal. Ayoko yung ganyan. Kasi actually ako yung tipo dati, nung single pa ako. Ako yung tipo ng manliligaw na instead na bulaklak ang ibibigay or some shit like this, ang binibigay ko talaga is bigas. Yung maaalala nila ako, no? Yung talagang i-consume nila, hindi po yung nabubulok. Yan po kasi mga nabubulok pang mayaman lang yan. Siyempre ako, hindi naman ako mayaman. Nagsimula lang ako sa pinakamababa hanggang ngayon. I'm still hustling. So, alam niyo yun. Siyempre may pera na tayo, but hindi tulad ng super milyonaryo, di ba? Mas marami pang mas mapera sa atin.
So, yan. Yun ang totoo, mga boss. Nagalit siya, tsaka yung nanay niya. Sinabi mo yan sa kanya. Na, Napangalawang kasal naman natin eh. okay, wala. Sinabi mo yan? Oo. Kahit na daw, dapat daw, sabi niya, dapat, hindi na tayo nagpakasal. Yan ang sasabihin mo sa akin. Mga kasal na pala, di dapat hindi na tayo nagpakasal. Bibigyan mo lang pala ako ng, Hindi. Para sa akin, tawag dito, mali ka ng pag-explain. Parang kunyari, pangalawang, di ba, unang baby ko to kay Vince. Pag sa pangalawang pag-baby ko, pag ako ba, nadapa ako, nadulas ako sa first baby, tapos inalalayan niya ako, syempre matatouch ako, di ba? Madami po ditong sasabihin si Tony na mahahalaga kay Merc. Syempre, argument nila to ni Queen. So, para sa akin, ang maganda dito is, well, para sa akin, okay na to kasi alam na panood naman na natin lahat to eh. Pero dito sa aking salita, gusto kong meron akong sasabihin dito. Ano nga ba yung mga masasabi niya sa nangyayari sa akin ngayon? Pag yan si Pam, hindi niya binitawan, yan dalawang baklang dapat sinusunog na sa no? Mga boss, disclaimer hindi lahat ng bakla sinusunog sa impyerno Wala, hindi 'yun ang ibig ko sabihin. Ito ay specifically para doon sa dalawang tao na 'yon, okay? Kasi ayoko sa lahat yung inilalahat eh. Bullshit 'yon, man. Kasi iba-iba ang ugali ng mga tao. Bakla, maitim, ganto, ganyan. Tanga lang yung tao na idadamay ang lahat because hindi po tayo pare-pareha. Sa ugali lang ako nakabase dito, no? Tulad yan si B at si B. Sa kanila, sa ugali nila ako nakabase. Kaya ko yan sinasabi. Wala Kasi wala sinisira nila yung buhay ng pamilya eh. Isang pamilya po yan na pinipilit nilang ihiwalay, di ba? Paghiwalayin. Actually, isa lang ang dapat mong gawin sa buhay mo. Kung hindi yan gawin ni Pam, kalimutan mo na si Pam. Dapat si Pam, nakikipaghiwalay ka na. Legit yan. Yan talaga yung ibig ko sabihin sa kanya, no? Para sa akin yun talaga yung pinakatamang way. Lahat ng mabibigat, lahat ng pabigat, tanggalin mo sa katawan mo, sa utak mo, at syempre sa mga mata mo. Kasi kaya ako, mga kahombre ko, yung asawa ko, sobrang gaan niya sa buhay ko, no? Kaya ako naging successful. Kasi behind a successful man, there is a stronger woman. Ganun yung asawa ko. That's why I became very successful because of her. Matanong, ano bang ginagawa? Siyempre, definitely, meron siyang sarili niyang pera, meron siyang sariling mga negosyo nila. Pero kasi mga kahombre ko, hindi ako nakabase sa part na yun eh. Nakabase ako sa ugali niya. Ibang klase yung ugali ng asawa ko to the point na kapag may gusto ko, sinusugalan niya ako. Gets nyo? Na kumbaga, sige, dito tayo. Sasabihin ko, left tayo. Sige, left tayo. Kaya mo yan. Ganun. Hanggang sa nagiging successful ako dahil sa support ng asawa ko. Hindi dahil sa, never niya ako sinisiraan sa mga tao, sa mga kapatid niya, sa mga ganito. Never. Samantala ito, 'di ba? Mapapansin nyo, yung asawa ko focus sa mga anak ko, mga anak namin, lahat sa akin, sa bahay namin. Ito kasi mga boss, yun kasi yung difference, no? Kaya ako continuously akong umaangat sa live. Samantalang ito, mga boss, alam nyo, si Merc, he's in big difficulty. Kasi mga kahombre ko, paano to? He's never happy. Sabi ko nga, hiwalayan mo si Pam kung hindi niya matatalikuran yung dalawa niyang best friend. Kasi talagang yun ang gugulo sa buhay nila at yun ang motibo bakit hindi po sila umaangat sa buhay. Okay? Kung bakit pahirapan silang umangat sa buhay. Kasi laging may nagdadrag sa kanya pababa. Okay? Hindi po maaayos yan hanggat hindi sila naghihiwalay. And definitely, I still believe in that. Doon ako talaga sa part na yon. Na kahit anong mangyari, mga boss, kahit anong mangyari, si Merc ay aangat kung mag-isa lang talaga siya. Kesa naman meron siyang partner na tulad ni Pam. Diba? Si Pam, sabi ko, yun lang yung pinakamasakit doon. Makakahanap siya ng super yaman pero make sure, Merc, na kaya mong tanggapin yun. Yun lang. Kasi yun ang reality. Diba? Yun ang masakit. Doon lang to umiikot, mga kahombre ko. Doon lang siya umiikot, yung argues namin na yun. So anyway, eto, naglilipat na din si Merc, no? So, kinausap niya din tong best friend niya. Tapos, eto yung kumakalat na clip, no? Sa social media. Dito sa part na to. Very famous clip na to ngayon, no? Dahil nga hindi nakat ni Merc yung kanilang scene between him and his mom.
Pero alam niyo yun, mga kahombre ko, for me kasi, sa isang reality kasi meron talagang tinatawag na script, di ba? Kailangan. Hindi pa pwede na wala namang reality show. Reality show, yes, because yun talaga yung nangyayari sa buhay nila, di ba? Tulad yan, ang dami nilang problema, pera, si ganito, si ganyan, ugali. Totoo yan eh, di ba? Ayun yung reality doon sa part na yon. Pero syempre, para mabuo yung reality, kailangan mo ng script. Kailangan mo ng director, kailangan mo ng writer. Normal lang yon mga kahombre ko. Hindi naman pwede, ano yon, lahat, pati yung dull moment, ipopost. Siyempre, hindi pwede yun. Hindi naman lahat sa buong buhay natin, sa isang linggo may kaganapan eh. Diba? So, yun talaga yon. Hindi, kaso lang, syempre, sa utak kasi ng mga tao, medyo iba, no? Ano ba sa tingin nyo, yung The Kardashians, mas lalong malala yun, talagang mga may 2 o 3 direktor yon. Tapos may totoong production yon. Samantalang itong mga to, wala naman, di ba? May isang camera lang sila. Oh, that's it. Cellphone na camera, CCTV, that's it. Di ba? Wala silang totoong production. Oh, so alam nyo mga boss, sa totoo lang no, hindi naman sa actually dinedefend ko siya, yes. Because for me, because Merc is my good friend. Para sa akin mga boss, yung script normal lang 'yan. That's normal, man. Kasi without the script, hindi mo alam saan patungo ang vlog mo. Alam nga naman na i-post din niya yung wala siyang ginagawa, nanonood siyang TV. Sino manonood nun? 'Di ba? Di kayo rin na bored. Yung mga tao, you need to learn how to accept instead. Ganyan talaga. This is the content for you. So, ito naman po ay libre. Kung gusto nyo panoorin nyo. Kung ayaw nyo panoorin, wag nyo nang panoorin. Wala naman tayong pinipilit, di ba? Tulad sa sugal. Nagpo-promote kami ng sugal, hindi ka naman pinipilit. Kung ayaw mo, may choice ka. Diba? Yun lang yun. Kung sa tingin mo mananalo ka, magsugal ka. Kung sa tingin mo tatalo ka, magkasumugal. That's it, man. Easy, diba? 50-50. Yun na. O, yun. So, sa ngayon, mga boss, eto na yun. Yan na yung pinaka-argues nila. Yan na yung pinaka-issue nila. Ayan na mismo yung straight nilang kaganapan. Maghihintay na lang ako, no? Baka may iba pang issue lumabas dito kay Merc. So, sa ngayon, dito lang muna tayo. One love, good fucking vibes. See you guys next week. Sana bigyan tayo ng magandang lalong content ni Merc, di ba? Medyo lungkot-lungkot lang kasi to eh. One love.